Back to our YouTube channel. So para po sa mga nagtatanong kung paano ba mag-book ng online appointment sa Bagong Pilipinas Service Hub, lalo na po sa mga taga Cebu City dahil ang financial assistance po para sa medical at funeral assistance ay nasa Bagong Pilipinas Service Hub na rin po. So paano makapag-appointment? So yan ang ituturo natin sa video na to. Pero sa mga taga Metro Manila, parehas lang din po ang pamamaraan kung paano ang pag-book ng online appointment kung kayo ay may kailangan sa Bagong Pilipinas Service Hub gamit ang eGov.ph. Pero klaruhin po natin, para po sa mga taga Cebu City, marami po ang natatanong, kung hindi na ba pwedeng mag-walk-in sa DSWD Carita. So siya nga po pala, pwede pa rin pong mag-walk-in sa DSWD Carita at pwede pa rin pong gamitin yung mga schedule per barangay sa mga satellite offices po ng DSWD. So kung gusto nyo lang naman pong magpunta sa Bagong Pilipinas Service Hub na nasa Subang Dako, Mandawi City, yan ang kailangan ng online appointment. Pero kung kayo ay pupunta sa DSWD Carita at sa iba pang satellite offices ng DSWD, pwede pong mag-walk-in at hindi po kailangan ng online appointment. So uulitin ko, ang magbubook lang po ng online appointment ay yung gustong magtungo sa Bagong Pilipinas Service Hub na nasa Barangay Subang Dako, Mandawi City. Mamaya ibibigay natin yung kompletong address. Dahil po pwede na rin po doon mag-process ng medical assistance at funeral assistance. Pero kailangan nga po muna mag-book ng online appointment. So, ang pinakauna po ninyo gawin ay pumunta po kayo dito sa inyong Play Store. Hanapin niyo po ito sa inyong mga apps. I-open niyo po yan. Pagkatapos ay i-click niyo po itong search sa ibaba. Dito sa itaas naman na search apps and games, i-type niyo po dyan ang eGov.ph. At kung wala pa kayong apps na ganito, kailangan niyo po munang i-install dito. So itong dito sa akin na nakalagay ay open dahil mayroon na po ako. So punta na po tayo sa eGov.ph. Pero bago ang lahat, paano gumawa ng account sa eGov.ph? Ay i-search niyo muna sa YouTube ang paano gumawa ng eGov.ph account at hanapin po ninyo itong may picture po na ganito dahil ito po ang video natin na nagtuturo kung paano gumawa ng eGov.ph account. Kailangan po ay verified po muna ang inyong eGov.ph at sa pamamagitan ng panonood ng video na ito, i-search niyo po sa YouTube paano gumawa ng eGov.ph account at panoorin ang video na ito para makapag-umpisa. At kung ikaw ay nasa eGov.ph account na, makikita mo dito, i-click mo itong Bagong Pilipinas eGov.ph Service Hub. I-click itong Avail Services Now. At pagka-open niyo po nito ay ito po ang inyong makikita. So, dalawa pa lang po na lugar ang mayroon dito sa Bagong Pilipinas Service Hub, ang Metro Manila at ang Cebu City. So makikita po natin itong address, Cebu City, PCO, Visayas Media Hub, Barangay Subang Dako, Mandawi, Cebu, Central Visayas. So, piliin ang Cebu City kung gustong sa Cebu City. Kung sa Metro Manila naman po ay po pwede din po na itong Metro Manila ang i-click. So Cebu City muna tayo. Tapos i-click itong confirm location. So dito, pagka-click ng confirm location, may mamili na tayo dito ng ating assistance. So para nga po sa pag-book ng medical at or funeral assistance, i-click po natin itong medical and other financial. At i-click itong DSWD or ang Department of Social Welfare and Development, Cebu. Pagka-click po ninyo yan, makikita niyo po dito lahat ng detalye ng serbisyo. So, importante nga pahimangno, ang pag-book og appointment pinaagi sa Bagong Pilipinas Service Hub, dili nagpasabot nga automatic nga makadawat dayon og assistance ang kliyente. Kinahanglan kini moagi sa interview og assessment sa mga social workers aron matino kung kwalipikado ba ang kliyente nga hatagan og tabang. Ang text message nga madawat gikan sa Service Hub nagpasabot lamang nga aprobado ang schedule sa appointment alang sa interview og assessment og dili kini garantiya nga aprobado na ang maong request sa assistance. Pinaagi sa tabang ubos sa assistance to individuals in crisis situations, naghatag og financial nga tabang ang Department of Social Welfare and Development alang sa mosunod nga mga panginahanglanon.
hospital bill, chemotherapy treatment o chemotherapy medicines, orthopedic implant device, laboratory procedures, and medicines. So, guys, kayo na po ang bahala magbasa ng lahat ng nandito. So, nandito din po ang lahat ng mga requirements na kailangan dalhin. Pero huwag mag-alala, gagawa tayo ng panibagong videos para i-explain natin ang mga requirements para sa medical assistance or funeral assistance. So, nandito naman po lahat. Pwede nyo pong basahin lahat dito. So, scroll nyo po yan hanggang sa makita ninyo ang pinakaibaba. At i-click nyo po itong mag-upload ng requirements. So, kailangan nga po pala ninyong i-upload ang mga requirements. Picturean nyo lamang po ito. At pagkatapos, kung nasa gallery na po ninyo or nasa album na po ng inyong cellphone, i-click po ninyo itong box dito. So, hindi siya masyadong nakikita ang box. Pero i-click nyo lang po yan dyan. Hanggang sa lalabas itong camera or photos and videos. So, kung sa photos and videos, halimbawa maglagay lang tayo ng example. So, pipili kayo sa inyong images or kung nasaang storage nakastore ang inyong picture ng inyong requirements. So, doon po. So, halimbawa, maglagay lang tayo ng example ng image. So, hindi po ito ang requirement dahil hindi naman po ako mag-book. So, kapag na-upload na ang inyong mga requirements, makikita ninyo dito itong check at na-green na siya na one file upload. Tapos, dito na, i-click na ang pumunta sa appointment schedule kung na-upload na po ninyo ang lahat ng mga requirements. So, pagka-click, makikita na po dito ang mga available na schedule. So, ito pong mga naka-block ng mga pizza, yan po ay mga available na schedule. Ito namang mga naka-gray, kadalasan ang Sunday, gray at ang Sabado, dahil hindi po open ang DSWD sa weekend or sa Sabado at Linggo. So, halimbawa, pipili na kayo ng inyong schedule. So, i-click ang, halimbawa, dito tayo sa February 5, Huwebes. So, lalabas ang mga available na oras. So, kailangan din pumili ng oras kung anong oras kayo pupunta. Halimbawa, pupunta tayo ng 10 a.m. to 11 a.m. I-click natin at i-click itong nasa ibaba na magpatuloy. So, makikita nga din po pala dito kung ilang slots ang available or ang dito nakalagay, 4 na pwesto ang natitira. Ibig sabihin, may 4 pa na pwede pa kayong magkapag-appointment. I-click ang magpatuloy. So, kung sure na kayo sa inyong napili na schedule sa pagpunta ninyo ng DSWD, so i-click ang kumpirmahin. Kung hindi pa, ay i-click ang kansilahin at pumili ulit ng schedule. So, hindi na natin i-kumpirma. So, makakatanggap po kayo ng text message na kapag na-approve na ang inyong appointment. At huwag kalimutang dalhin ang lahat ng mga requirements pagpunta ng DSWD. Sana nakatulong po sa inyo ang video na to para din po sa mga taga Metro Manila, parehas lamang po ang inyong gagawin na pag-book po ng appointment.